What is up guys? Again, this is CM Pimoto. At ito na ang day 2 ng ating Bicol Adventure. Ngayong araw ay samahan nyo kaming maglibot sa Bicol. Galing dito sa Llanas Campsite ay magbabiyahe tayo papuntang Malinaw, Albay at pupuntahan ang Vera Falls bilang unang destinasyon. Pagkatapos maligo sa falls ay pupuntahan natin ang Mayon Skyline at sana ay makita natin ang buong hugis ni Mount Mayon. Pangatlong pupuntahan natin ngayong araw ay ang Cagsawa Ruins sa Daraga, Albay. Pagkatapos nun ay pupuntahan din natin ang Daraga Church. Pagtapos puntahan ang ating mga itinerary ay didiretso tayo sa Gubat, Sorsogon para magpalipas ng gabi. Ito ay araw ng Biyernes, April 26, 2024. Nag-almusal muna tayo dahil buong araw natin lilibutin ang mga pasyalan dito sa Bicol. Ang Llanas Campsite sa Camarines Sur ay isang tahimik na lugar na nakatago sa gitna ng luntiang kagubatan at magandang tanawin ng rehiyon ng Bicol sa Pilipinas. Matatagpuan sa Camarines Sur, kilala sa kanyang kagandahang natural at masasayang aktibidades. Ang Llanas Campsite ay nag-aalok ng perpektong pahingahan para sa mahilig sa kalikasan at mga outdoor na aktibidad. Isa sa mga highlights ng Llanas Campsite ay ang kanyang magandang paligid na may mataas na mga puno, mga bundok na may magagandang tanawin. Ang Llanas Campsite ay nagbibigay ng isang idyllic na escape mula sa ingay at gulo ng buhay sa syudad. Sa kabuuan, ang Llanas Campsite sa Camarines Sur ay nangangakong magbibigay ng hindi malilimutang karanasan para sa mga nagnanais na makipag-ugnayan sa kalikasan at lumikha ng mga mahahalagang alaala sa isa sa pinakamagandang destinasyon sa Pilipinas. Umpisahan na ang Day 2 ng Bicol Adventure. Morning guys, so today is day 2 of our Bicol Adventure. So ang gagaling tayo dito sa Ocampo, papunta tayo ng Albay, Malinaw, Albay para sa Vera Falls. If I'm not mistaken, Malinaw, Albay siya. So meron tayong 2 hours na biyahe. And then, maliligo ulit sa falls. Let's go! Bangkingan. Isang oras na bangkingan. Pero, bangkingan ka dahil asfalto yung daan. Sarap! Woo! Ano? Kapit ng gulong. Ramdam na ramdam mo. Tabi natin, dagat oh. Woo! Tao. Woo! Naman.
52 kilometers na lang papunta dun sa Vera Falls. Malapit na rin natin makita si Mount Mayon, si Magayon. Woohoo! Bilis na biyahe namin, no? Alas 9. Tapos napakasilong pa. Sinisilong kami ng bundok, oh. Sarap magbiyahe kapag ganito. Ganda, oh. Ayun na si Mount Mayon, pero ayaw magpakita. Ang daming ulap. Hahay. Ito na tayo sa Vera Falls. Ang bababa ng mga ulap dito, oh. Di nakikita yung mga bundok. Morning po. Morning po. Tagalog po. Yung motor, ilan? 5 po, 5. Yung pong dun sa dulo. Yan ba si Mang Jun? Nandyan? Bale, 120 po. Magbayad na po. Kasama na yung, Lahat-lahat na po yan. kasama na yung parking fee. Pati po yung cottage doon. Hindi. Kala ko malapit ako eh. Transfer head. Sa entrance po, 10 peso per. Magkano? Ano na yung kano eh? Sino ka anong abak nun eh? Kabalay! Eh naman, ang daming falls. Bilangin nyo yung falls dyan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Sige naman, falls. Naman. Oh, nakasabi mo? Bawi! Ang Vera Falls sa Malinaw, Albay ay isang magandang tanawin na matatagpuan sa lalawigan ng Albay sa Pilipinas. Ito ay isang natural na kagandahan na puno ng malinis na tubig at mga kagubatan. Madalas na dinadayo ng mga turista at lokal na mamamayan upang mag-relax at mag-enjoy sa kagandahan ng kalikasan. Ito ay may 7 talon na napapaligiran ng mga halaman at puno. Ang tubig mula sa talon ay nagiging malamig at malinis, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga bisita na maglangoy o magpiknik sa paligid nito. Sa paligid ng falls, makikita rin ang mga tanim na kakahuyan at iba't ibang uri ng halaman na nagdudulot ng kagandahan at kapayapaan sa lugar. Ang pagbisita sa Vera Falls ay hindi lamang isang paglilibang, kundi isang pagkakataon upang mas malalim na makakonekta sa kalikasan at maranasan ang kahalagahan ng pagprotekta ng ating likas na yaman. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang Vera Falls ay patuloy na pinapangalagaan at pinoprotektahan upang mapanatili ang kanyang kalikasan at kagandahan para sa kasalukuyan at sa hinaharap na henerasyon.
Bye, Vera Falls. Goodbye. Paalam ka na. Hanggang sa muli! Bye-bye. Go. Let's go! Next destination! Ano? Ayun na po ang pabalik. Dati sa TV, sa balita mo lang nakikita yung Mayon or sa postcards, di ba? Pero dito parang abot kamay ko na siya. Pero ayaw niyang magpakita. Ano? Pakita ka naman, Magayon. Kanang mahiya. Layo pa ng pinasyal ko para makita ka. Ang dami kong lubak na pinagdaanan. Yung pagod ng aking biyahe para masilayan ka. Narinig mo ba yung iyak ng motor ko? Nasira siya. Nasira yung brake pad ng motor ko. Kaya maingay. Papagawa muna natin. Tapos tuloy ang pasyal. Awi. Ayun guys, so galing na tayo ng Vera Falls. Ngayon naman ay nag-iikot tayo dito sa Albay. Hihintayin natin hanggang magpakita si Mayon. Grabe pala talaga yung ulap na pumapalibot sa kanya. Ayaw talaga siyang ipakita. Pero magtsatsaga tayo. Magtsatsaga tayo maghintay para makita siya. Sana sa kabilang side doon makikita mo yung tuktok, yung mismong cone niya. Kasi dito natatakpan eh. May chance pa, may chance. Bigo man natin makita ang tuktok ni Mayon sa Mayon Skyline, hindi tayo titigil hanggang hindi nakikita ang kumpletong form ni Mayon. Iikutin natin siya papuntang Cagsawa Ruins. Tuloy lang ang biyahe. Ayan guys, nagpakita si Mayon. Woo! Ayan yung full form nyo. Naman. Nakapunta na yung motor natin. Nakita na natin si Mayon. Rekabok. Ang Mayon ay kilala sa kanyang perpektong hugis na tinatawag na perfect cone. Ito ay may matarik at makinis na mga gilid na bumabalot sa paligid ng bunganga nito. Ang taas ng Mayon ay umaabot sa 2,462 na metro o 8,077 na talampakan mula sa antas ng dagat. Ito ay isa sa pinakamataas na bulkan sa Pilipinas at isa sa mga prominenteng landmark sa lalawigan ng Albay. Ang bulkan ay napapalibutan ng mga agrikultural na lupain,
kagubatan at mga bayan. Ang mga taniman ng niyog, palay at iba't ibang uri ng gulay ay karaniwan sa paligid ng Mayon. Bagaman ang Mayon ay kilala sa kanyang magandang hugis, ito rin ay kilala sa kanyang aktibidad. Isa ito sa pinakamapanganib na bulkan sa Pilipinas dahil sa regular nitong pagsabog. Welcome to Pagsawa. Ang mga pag-aalboroto at pagsabog nito ay nagdudulot ng panganib sa mga komunidad na naninirahan sa paligid nito. Ang Mayon ay hindi lamang isang likas na katangian, kundi isa rin itong importante at sikat na destinasyon para sa turismo. Maraming mga tanawin at puntahan sa Albay na ang nag-aalok ng magagandang tanawin ng bulkan, kabilang ang Cagsawa Ruins, na nagpapakita ng mga labi ng isang nasirang simbahan dahil sa isang malakas na pag-alboroto noong 1814. Mula noon, ang mga labi ng dating simbahan ng Cagsawa ay nagsilbing isang makasaysayang tanawin na nagpapahiwatig sa lakas at kapangyarihan ng kalikasan. Ang mga ruins ay naging isang paboritong destinasyon para sa mga turista at mga naglalakbay, na nagbibigay daan sa kanila upang masuri ang kasaysayan at kalikasan ng lugar. Huwag na yan. Suka magkanya yan. 500. 500 feet. Ang Daraga Church, opisyal na tinatawag na Nuestra Señora de la Portea Parish Church, ay isang makasaysayang simbahan na matatagpuan sa bayan ng Daraga, Albay, malapit sa Mount Mayon. Ang simbahang ito ay isang halimbawa ng arkitekturang barok at kilala sa kanyang magandang disenyo at makulay na kasaysayan. Ang kwento ng Daraga Church ay nag-ugat sa kasaysayan ng kolonisasyon sa Pilipinas ng mga Espanyol noong ika-19 na siglo. Ang mga Espanyol ay nagtatag ng mga misyonaryong simbahan sa iba't ibang bahagi ng bansa at isa sa mga ito ay tinayo sa Daraga. Sa paglipas ng panahon, ang Daraga Church ay naging isang mahalagang bahagi ng buhay ng mga lokal na mamamayan at isang sentro ng pananampalataya at pagtitipon. Ang simbahang ito ay nagsilbing saksi sa maraming pangyayari sa kasaysayan ng Daraga at Albay, at nagpapatuloy itong maging sagisag ng pananampalataya at pag-asa para sa mga tao sa rehiyon. Ang kanyang makulay na kasaysayan at makasaysayang arkitektura ay nagbibigay daan sa mga turista at mga deboto na maranasan at masilayan ang yaman ng kultura at kasaysayan ng Albay. Pagtapos bisitahin ang Daraga Church, ay tinuloy na namin ang biyahe papuntang Sorsogon. Inabutan na kami ng gabi kaya wala na tayong video. Samahan nyo na lang kami sa day 3 ng Bicol Adventure sa susunod na video.